Hey guys, ito si Jean and welcome sa 11 and Workshop. So, galing na naman ako sa isang Japan surplus shop and meron na naman akong nakuhang magandang item na i-share ko sa inyong lahat. And this is it. So, unbox lang natin siya or unpack natin siya. And it's a giant Japanese hammer or mallet pala. Hindi pala hammer, it's a mallet, wooden mallet na galing sa Japan surplus, no? And matagal na ako naghahanap ng ganito and finally I have one in my possession. And it's a good good quality mallet to kasi usually pag sa mga Japan surplus mga barag-barag na yung mga mallet na malalaki like this one. But this one is in almost perfect condition. So madali na itong linisin at restore para magamit dito sa shop. Actually, hindi ko siya gagamitin, i-display ko lang siya. So guys, before we go on, gusto ko lang sabihin sa inyo na partner ng 11-9 Workshop ang Temu, no guys. So if you want to shop like a billionaire, i-download nyo na ang Temu app using this link. Ayan. O, at kapag ginamit nyo ang link na yan, makakuha kayo ng coupon bundle worth 2,000 pesos na pwede nyo nang gamitin sa inyong shopping para mas makatipid pa sa inyong mga pinapamili mula sa Temu. At huwag din kakalimutan na gamitin ang code na ito. Ayan. Sa checkout para sa karagdagang 30% discount na para lamang sa mga new users ng app ng Temu. Okay? So, narito yung yung mga benefits of Temu. So, pwede kayong mamili ng napakaraming produkto from DIY tools, from gadgets to clothes, no? Na mas mababa pa sa $10. At totoo yan, guys. Napakaraming offering ng Temu na sa napakamurang halaga ng mga produkto. And free shipping din guys ang sa Temu. Marami silang options for free shipping. Marami rin silang mga brochures, vouchers para mas makatipid ka sa iyong pinamili. At secure ang payment using Afterpay, using GCash. At pwede rin naman yung syempre tried and tested natin na COD. Okay? So ano pang hinihintay nyo guys? I-download nyo na ang Temu app gamit ang link na ito and start shopping like a billionaire dito sa Temu. So for some reason siguro para protektahan siya sa sa basa, sa elements, no, balot siya ng some kind of wax or hindi ko alam kung ano yun, kung beeswax or whatever. So ang una kong gagawin diyan is since yung wax niya is medyo luma na rin at malagkit na, so tanggalin na lang natin yung wax na yan. And I'm using my card scraper to remove yung lahat ng mga wax sa kanya. Now guys, I'm doing my research and akala ko ito yung tinatawag natin na kakuri. Ang kakuri kasi yung ang malaking mga mallet na ginagamit ng mga Japanese sa woodworking. Alam ba, yung pagpokpok ng mga wooden beams, sa malaking wooden beams sa mga Japanese houses, no? Pero on my research, hindi ito kakuri kasi yung kakuri wala namang bakal, hindi nalalagyan ng bakal na hoop like this one. So this looks more like an otsushi na hammer. And an otsushi or literally giant hammer or large hammer ay hindi woodworking tool. Isa itong weapon, okay? Isa itong sandata nung panahon ng mga samurai. Yung otsushi, yung mga original otsushi ay mahaba yung kanilang mga handle. They're like 6 feet yung handle at mabibigat talaga sila. And they're used to breach doors, no? Gibain yung mga pinto kapag may mga gera, pag may mga palasyo silang gustong lusubin. And of course, pwede rin silang gamitin as a melee weapon. And I would imagine na kapag nahampas ka sa ulo ng isang ganito, talagang basag ang bungo mo, no guys. But this one, hindi ito vintage, no? This is not from the Japanese period. I think this is a reproduction lang. I think they just made something like this. Maybe for display, no? O baka yung ginagamit sa mga sa mga games, 'di ba? Yung pinupukpok, yung test of strength, yung pinapalo sa mga arcades, 'di ba? Baka ito yung gamit nila doon, no? In any case, guys, it looks really cool. So I fell in love with it. O pagkakita ko sa kanya na in love agad ako. And I got it in a very good price. Hulaan niyo kung magkano. It's 200 pesos. So sobrang mura niya, no guys, nung nakuha ko. Talagang hindi ko na siya pinakawalan. Kahit ang hirap ng iwi dahil ang laki-laki niya, hindi naman siya masyado mabigat, pero malaki siya. So okay na rin, 'di ba? And yan, nag-decide ako na i-display na lang ito imbis na gamitin ko dito sa workshop kasi sayang naman kung gamitin ko siya na persuasion tool, baka masira lang yung
ano natin, itong mallet na to. Ang ganda-ganda niya kasi, nakakatuwa siya, no guys. So syempre, pati yung handle niya, linisin na rin natin. Ayoko naman na masyado itong i-restore. Ang bala ko lang itanggalin yung mga, meron kasi mga sticker marks, no? Yung mga, I don't know, price siguro or whatever. Tanggalin lang yung mga yan gamit yung ating card scraper. At mamaya, papasadahan din natin siya ng, lihap para lang matanggal yung mga black spots niya. Kasi gusto ko pa rin siyang i-retain yung kanyang medyo vintage look niya, no? Ayoko masyado siyang i-restore. Pero yeah, konting pasada lang ng dito ng card scraper sa kanya. And yeah, card scraper is one of those essential tools talaga. Talagang wonders yung magagawa mo when you have the card scrapers. So ito guys, padaanan ko lang siya ng aking random orbit sander para lang mawala yung mga niya, yung mga bumps and yung mga uneven spots at yung mga natira na hindi natanggal ng card scraper. I think 120 grit lang yata to yung ginamit ko rito sa kanya. It doesn't need much of that. Sabi ko nga sa inyo, ayokong masyado siyang i-restore sa bare wood, no? So, okay na yan. So, ito, sinander ko rin yung kanyang yung hammerhead niya. Kaso problema dito guys, sabi ko sa inyo, marami pa rin siyang naiwang wax sa kanya. So, ang bilis nag-gum up yung aking yung aking sanding disc, no. So nakatatlong palit ako rito kasi napuno agad ng wax yung sanding disc bago ko natanggal lahat yung mga wax sa kanya. Pero yun na, natyaga naman after a few rounds sa ating sander is wala nang trace yung wax sa kanya. So ngayon naman is linisin ko lang siya ng basahan tsaka ng wipe out, no. Wipe out para lang matanggal lahat ng dumi na dumikit sa kanya at yung mga excess wax na rin guys. Tingnan nyo guys, nung napasadaan siya na wipe out, makita nyo agad yung ganda. Ang ganda nung kanyang wood, no. Hindi ko alam kung anong klaseng wood to I think it's I don't know. Hindi ko alam. Mukhang red mahogany, no, pero ang ganda ng contrast niya. Nung nalinis natin siya gamit ang wipe out, lumabas yung talagang beauty nung kanyang hammerhead na na dark wood. At syempre, pati itong handle niya, lilinisin din natin, no? Pagagandahin natin, linisin natin nung Hindi pa ito yung final niyang guys, kasi lalagyan ko pa to ng BLO mamaya. Linisin lang natin para lang matanggal yung mga dumikit na dumi sa kanya. Pero sabi ko nga sa inyo, nung nalinis na siya, nung natanggal na yung napakaraming dumi sa kanya, it looks really, really good na agad, no? Pero hindi pa tapos yan, guys. So ito na guys, lalagyan natin siya nito. This is a boiled linseed oil. And kung tanong nyo kung saan nabibili to, binili ko ito sa Shopee guys. So papahid mo lang to sa kanya and hintayin mo na sipsipin ng kahoy yung oil. It usually takes around 10 minutes, no. Ipahid mo lang sa kanya. After 10 minutes, kailangan mong tanggalin yung excess oil. Kailangan mong punasan siya ulit at tanggalin mo yung sobrang oil kasi kapag hindi mo tinanggal yon, maglalagkit yung oil, no. So kailangan talaga tanggalin yung excess. Pero yun na, nakita nyo na guys, nung unang pahid pa lang natin nung BLO sa kanya, kumintab na agad siya and you can see it looks really beautiful. Mas maganda siya nung nalangisan natin. Ang niya, ang kintab, ang ganda, 'di ba? So talagang perfectong BLO para sa na ito, sa project na ito. So nag-decide ako na since i-display ko lang to sa aking wall, gawan ko siya ng magandang hanger or sabitan, no. And what better way na design ng sabitan na yon kung hindi isang shield from Warhammer, no. So yan, naghanap lang ako sa internet ng magandang design ng shield na pwede natin gamitin. Nakita ko nga sa Warhammer and I think that's very interesting and very simple to do. So yun ang kinopya ko, gumawa ko ng pattern sa cardboard at ngayon nililipat ko dito sa kahoy, no guys. Actually gusto ko sana medyo iron cross parang kay Triple H kasi 'di ba sledgehammer din 'yon. Pero okay na rin 'to, maganda na rin naman, no. So at madali lang gawin. I can cut this like in a few minutes lang. Hindi ko na kailangan ng ma-intricate na na part. So ngayon guys, gagamitin ko lang yung aking bandsaw para i-cut yung mga kailangan nating i-cut na parts, no guys. Kung wala kang bandsaw, of course you can use your dito, your jigsaw.
Eh, kung wala ka naman jigsaw, pwede rin coping saw, no? Whatever you can, saw na you can use. I just use my ano dito, bandsaw kasi para mas mabilis nating matapos. Eh, nagmamadali kasi ako nung ginagawa ko ito eh. Tapos ito guys, para lang magmukha siya mas elegante, gamitan ko lang ng aking trim router na merong ano, maliit na round over bit para lang ano, i-round over yung gilid niya. Tapos after niyan, ano naman, sander naman para lang ano siya, kuminis. Yun lang, madali lang siyang ano gawin. So ngayon naman gagawin ko lang yung ano, yung mismong patungan niya nung hammer. And for this one, pinili ko yung pinakamakapal kong ano, wood na nandito para sigurado na matibay siya at hindi siya madaling ano, matanggal kasi nga malaki yung hammer, medyo mabigat din. So kailangan talaga matibay. So ito, resano lang to. Yung mga tira-tira ko lang ito para lang magamit ko siya sa ano, sa project na to, kaysa naman sa itapon, 'di ba? So ngayon, ikakabit na natin siya doon sa ating ano, sa ating shield na ginawa. And it's just ano lang, hindi pala, ito iyan ko muna. Ni-round over ko rin pala yung kanyang ano, mga gilid para hindi siya matalas, no. Ayun. So after nating ano, sander naman syempre. So kailangan makinis lang siya, 'di ba? Tapos ikakabit na natin siya doon sa ating ano, sa shield na ginawa natin. Tapos ito guys, in-stain ko lang siya ng ano, ng light na mahogany stain lang. Light lang, ayoko na siya masyadong dark, no, para lang ano, para lang mag-pop ng konti yung kulay niya, yung mga grains niya at contrast do sa ating ano, sa handle ng ating hammer. So guys, dito ko lang siya muna ikakabit dito sa labas ng ano, ng man. Bala ko siya ikabit sa loob actually ng man cave, kaso marami pa naka-display do, marami ayan, nakita niyo naman yung mga collection ko ng mga ano, ng mga pellet gun, no, yung mga fake na guns at mga ano, mga wooden swords na collection ko, no, wooden weapons, no. Bala ko sana siya isali doon kasi well, consider naman siya as a weapon. Kaso nakita niyo naman puno na. So bala kong ayusin 'yan, isalansan ko yung ibang mga display, siguro ilipat ko ng lugar. Pero hangga't hindi ko nagagawa 'yun, dito muna siya. And besides, mas okay din naman na nandito para kung sakaling kailanganin siya, no, na magamit ko, pwede ko siyang kunin agad. Pero sabi ko nga sa inyo, wala akong balak gamitin siya sa woodworking. It's just for display. Tsaka okay na rin para pag may naman na gano, 'di ba? Parang ano rin, conversation piece din, 'di ba? Pag may na bumisita sa workshop, makita nila, ma-impress sila, 'di ba? So ito na siya guys, nakakabit na sa ating wall and let's see if it looks good. Boom. Ayos. Astig, ang ganda niya. So natuwa ako sa kanya. Ito na siya ngayon guys, so look at that. O, di ba? That's perfect for my man cave. Ayun. And yes, and this will be also a useful tool talaga guys. So thank you so much for watching guys. I'm gonna see you guys again next time. This is Jin from 11-9 Workshop. Adios!